monarkiya ng bansang UK ang isa sa pinakakilalang dugong bughaw sa buong mundo. Kilala ang mga ito hindi lamang dahil sila ang kinikilalang royal family hindi lamang sa bansang UK kundi sa napakarami pang bansang kanilang nasasakupan. Bukod sa yaman, kasama sa pagiging dugong bughaw ay ang pagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng ilan sa itinuturing na pinakamahalaga at pinakamahal na uri ng alahas sa kasaysayan. Kaya naman mga katinagalog, samahan po ninyo ako upang sama-sama nating silipin at alamin ang kwento ng pinakamahal at pinakaimportanteng alahas sa monarkiya ng Inglaterra. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, piliin po ang all para hindi mahuli sa mga video na araw-araw ay ipinopost ni Tinugalog. Dahil sa panuntunan ng YouTube at Facebook, napakaraming video na hindi maaaring i-post. Ang mga videong ito naman ay makikita sa aking website na ang tinagalog.com. I-download lamang ang app sa inyong Google App Store. Doon ang lahat ng bagay ay atin pong malayang matatalakay. Maging ito man ay krimen, kalamidad, digmaan at napakarami pang iba. Magkita-kita po tayo doon, mga katinagalog. Number 10. Girls of Great Britain and Ireland Tiara. Isa sa pinakamahalagang kaganapan sa mga bansang nasasakupan ng mahal na reyna na si Queen Elizabeth II ay ang kasalan. Sa kaganapang ito ay nagtitipon-tipon ang mga magkakamag-anak. Ito ay upang sama-sama nilang masaksihan ang pakikipag-isang dibdib ng kanilang mahal sa buhay. Isa rin ito sa mga panahon ng pagbibigay ng regalo kung sino man ang ikakasal. Nang ikasal si Queen Elizabeth II sa kanyang forever na si Prince Philip ng taong 1947, ang lola ng reyna na si Queen Mary ay inirigalo sa kanya ang napakagandang tiara na tinatawag na ang Girls of Great Britain and Ireland. Sinasabi na ang halaga ng tiyarang ito ay umaabot sa $207,000 o katumbas naman ng 13 milyon at kalahating piso. Malamang na dahil nga ito ay nasuot na ng reyna ay mas mataas na ang halaga nito kung sakaling ibenta ito o isubasta. Sa ganda at mahal ng tiyarang ito, mapapasana all ng ikakasal ay may regalong ganitong klase kamahal na tiara. Number 9. Queen Alexander's Wedding Necklace. Napaisip ng matagal ang prinsipeng si Albert kung ano ang regalong ibibigay naman ito sa kanyang magiging may bahay na si Princess Alexandra of Denmark. Ito ay sa araw na kanilang pag-iisang dibdib ng taong 1863 at ng araw nga ng kanilang kasal ay kanyang ibinigay sa kanyang misis ang isang set ng kwintas na kasama ng brooch at pares ng hikaw ng panahon ng 1863. Ito ay nagkakahalaga ng 13,680 euro. Ito na ngayon ay katumbas naman ng halagang 1.6 milyong dolyar o 80 milyong piso na ipasa naman sa tinaguriang Queen Mother na ang ina ngayon ng reyna na si Queen Elizabeth. Makikita na palagi ang suot ng Queen Mother ang nasabing kwintas hanggang sa ito ay pumanaw ng taong 2002 na natili itong nakatago hanggang ng taong 2018 nang makita namang itong suot ng Sussex of Cambridge sa isang pagtitipon. Ayon sa mga reporter na talaga namang napakaganda ni Kate Middleton ng gabing iyon at bagay na bagay sa kanya ang ternong alahas na kanya namang suot sa gabi ng piging. Number 8. Ang Queen Mary's Fringe Tiara. Isa pa sa pinakamaganda at pinakamahal na tiara sa koleksyon ng dugong bughaw na pamilya ng UK ay ang Queen Mary Fringe Tiara. Bukod sa napakayaman nitong kasaysayan ay napakamahal din naman talaga nito. Nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar o katumbas ng 250 milyong piso gawa sa sandamakmak na diamante. Ito naman ay talagang isang kwintas na iniregalo ni Queen Victoria kay Queen Mary ng taong 1919. Binago ito ni Queen Mary at ginawang isang
tiara. Isinuot din ito ni Queen Elizabeth II sa kanyang kasal sa kanyang forever na si Prince Philip. Isinuot din ni Princess Anne ang tiara sa kanyang kasal kay Captain Mark Phillips ng taong 1973. Naghiwalay man ang dalawa ng taong 1989. Ang litrato naman ng magsing-irog na suot ang tiara ay mananatili na sa kasaysayan. Number 7, ang Duchess of Cornwall's Pink Topaz Choker. Ang choker na ito o kwintas ay nakitang suot-suot ngayon ng may bahay ng prinsipe ng Duchess of Cornwall na si Camilla. Gawa sa antigong topas at pinagsama-samang perlas, at dahil nga hawak na ng isang dugong bughaw ay hindi na matansya pa ang halaga nito sa ngayon. Ngunit nang ito ay unang mabili nitong si Camilla ng taong 2000, ito ay nagkakahalaga ng 1.4 milyong piso. Ayon sa mga balita na isa ito sa paboritong alahas ng may bahay ng prinsipeng si Charles. Number 6, ang Burmese Ruby Tiara. Talaga namang masasabi na isa ang tiarang ito sa pinakamahalaga at pinakamodernong tiara na pag-aari naman ng reyna na si Queen Elizabeth II. Nakuha nito ang tiara ng mga taong 1970s. Ginawa ito ng sikat na mang-aalahas na si Garrett. Ito naman ay gawa sa 76 na mamahaling batong rubis na siya namang iniregalo ng mga taga-Burmese sa mahal na reyna. At dahil nga sa dami at tindi ng halaga at simbolo ng mga bato nito, ayon sa isang eksperto, pagdating sa mga mahahalagang alahas, ito di umano ay nagkakahalaga na $9 milyong o katumbas ng tumataginting na 450 milyon pesos. Ayon sa mga tradisyon ng mga taga-Burmese na ang batong rubis ay nakatutulong sa kung sino man ang nagmamay-ari dito upang hindi ito dapuan ng sakit. Masasabi na mukhang may katotohanan ang tradisyon ng mga taga-Burmese na ito sa edad ng mahal na reyna na si Queen Elizabeth, at sa ganda ng tindig ng kalusugan nito ay masasabing mukhang may punto naman ang kanilang lumang tradisyon. Number 5, Kate Middleton, Akron and Oak Cliff na hikaw. Masasabi na ang magulang ng magiging future na reyna na si Kate ay talaga namang nag-effort para naman sa araw ng kasal ng kanilang pinakamamahal na anak. Ayon sa magulang ni Kate na pinasadya ang hikaw na ito, ang dahon ay oak at acorn na nagre-representa naman sa hinaharap na magiging reyna at maging ang kanyang mga kapatid. Bukod naman sa ibig sabihin nito at ika nga ay sentimental value, ay talaga namang napakamahal ng hikaw na ito. Umaabot sa $18,000 o katumbas naman ng dikit sa ₱1 milyong. At dahil sa tradisyon, ang hikaw namang ito ay mapupunta sa anak ni Kate na si Prinsesa Charlotte. Number 4, Camilla's Amethyst Heart. Kamakailan ay nakikitang suot-suot ni Camilla na ang Duchess of Cornwall ang kwintas na amethyst. Tila ba paulit-ulit na nakikita itong suot ng Duchess. Dati itong pagmamay-ari ng lola ng prinsipeng si Charles na si Queen Mother. Gawa sa batong amethyst na hugis puso na kulay lilak ay unang iniregalo kay Queen Mother ang Amethyst Heart sa araw naman ng kanyang kasal ng ika-1923. Kasama sa mamahaling bato ay ang napakagandang perlas na pumapalibot naman dito. Kasama rin ang mga mamahaling diamante na talaga namang masasabing nababagay sa kahit sinong dugong bughaw. Ayon sa mga ekspertong mag-aalahas na ang halaga na maaaring itumbas napakaganda at eleganteng kwintas ay umaabot sa $200,000 o katumbas naman ng 10 milyong piso. Ito rin ay ang paboritong kwintas ng prinsipeng si Charles. Kaya naman hindi katakataka na ang Duchess ay palagian itong nakikitang isinusuot. Number 3, ang Saudi Sapphire Set.
Talaga namang napakaraming mga regalo ang natanggap ng prinsesang si Diana nang ito ay ikasal sa prinsipeng si Charles ng taong 1981. Isa sa mga regalo ay ang set ng sapphire na alahas na iniregalo naman ng prinsipe ng Saudi sa prinsesa sa napaka-importanteng araw na ito. Ang napakalaki at napakagandang Burmese na uri ng sapphire na diamante ay pinalilibutan ng mas maliliit na diamante, isa sa pinakamagandang alahas na nakitang suot ng prinsesa sa ilang mga okasyon na kanya namang pinuntahan. Ayon sa ilang magazine na ito ay ang isa sa pinakapaboritong alahas na isuot ni Prinsesa Diana ng madalas. Ayon sa isa sa palabas sa Netflix na ang sapphire ay isa sa pinakapaboritong bato ng prinsesa, ang kanyang engagement ring ay isa ring sapphire na siya mismo ang pumili. Talaga namang masasabi na ito ay bagay na bagay sa ganda ng yumaong prinsesa. Ang halaga ng napakagandang kwintas na ito ay umaabot sa $1,000,000 o katumbas naman ng 50 milyong piso. Talaga namang napapasana all ka na lang sa halaga ng regalo ng prinsipe ng Saudi sa prinsesang si Diana. Number 2, ang 11-strand of pearl choker. Sa hindi malamang dahilan, ang lahat ng sinusuot ng prinsesang si Diana ay talaga namang bumabagay nga sa kanya. Bihirang-bihira sa mga dugong bughaw ang nagsusuot ng choker, ngunit tila ba kahit anong alahas ang isuot ng prinsesa sa kahit na anong okasyon ay talaga namang hinahangaan. Isa sa paborito ng prinsesa ay ang perlas. Makikita itong kadalasan ay suot-suot ang mga ito sa kahit ano pa mang okasyong kanyang pinupuntahan. Sa pagpanaw ng prinsesa ng taong 1997, ang lahat ng kanyang mga alahas ay minana naman ng kanyang mga anak upang ito naman ay maibigay sa kani-kanilang mga asawa. Kasama na rin dito ang 11-strand pearl choker na parehong si Meghan at Kate Middleton ay nakikitang suot-suot ang ilan sa dating pagmamayaring alahas ng kanilang yumaong biyanan. Ito ay magandang kaugalian upang maipakita sa madla ang kanilang paggalang sa kanilang yumaong biyanan na si Princess Diana. Number 1, ang Prince Albert brooch. Nakilala naman ang reynang si Victoria bilang ang isang tila ba mahigpit at medyo hindi mapalagay na uri ng reyna. Ngunit nang ito ay ikasal ng taong 1940, ito rin ay isang mahiyain at excited na bride. Ang kanyang asawa noon na si Prinsipe Albert ay niregaluhan naman ito ng napakagandang brooch na gawa naman sa sapphire na napapaligiran pa ng diamante. Ayon sa mga ekspertong mag-aalahas na ang halaga ng brooch na ito ay umabot sa $4 milyong o katumbas naman ng tumataginting na $400 milyong piso. Ayon naman sa reyna na si Victoria na ang brooch na ito ay maaari lamang isuot kasama ng trono, o sa madaling salita ang tanging makapagsusuot lamang nito ay ang magiging hari o reyna lamang ng Inglaterra. Tanging ang Queen Mother at si Queen Elizabeth lamang ang talaga namang nakikitang nakapagsusuot ng alahas na ito. Kung mapapansin ay madalas na nakikita ito na suot-suot sa okasyon sa tuwing ang reyna na si Queen Elizabeth II ay lalabas at magpapakita sa publiko. Kung kayo ay nagtataka at hindi napasama ang alahas na ito, pues nagkakamali kayo. Ang paborito ni Tinagalog ay ang engagement ring ni Princess Diana. Minahal ng masa ang prinsesa dahil na rin sa angkinitong puso para naman sa mga normal na tao. Nagsimula ang kanyang fairy tale di umano nang ito ay maikasal naman sa magiging hari ng Inglaterra. Kaya naman ang singsing na siyang nagtali sa kanya sa korona ay ang masasabi na ang isa sa pinakamahalagang alahas sa koleksyon na kanyang pag-aari. Ang singsing naman ito ay nakuha ng kanyang panganay na anak na si William, na siya namang ibinigay nito sa kanyang napangasawa na si Kate Middleton nang yayain niya itong magpakasal. Ayon sa kwento, nang mag-propose si Prince Charles kay Princess Diana ng ika-1980s ay hindi nito sinunod ang tradisyon na pumili mula sa koleksyon ng alahas ng kanila ng pag-aari. Sa halip ay hinayaan nitong pumili si Diana
Diana ng singsing na ayon naman sa nais nito at kanyang sariling panglasa. Nang ito ay bilihin ng prinsipe noon, ito ay nagkakahalaga ng $36,000 o sa ngayon ay $100,000 na, nakatumbas naman ng 5 milyong piso. Ngunit higit sa lahat, walang katumbas ang halaga nito sa puso at alaala ng mga anak na siya namang magpapatuloy ng henerasyon at ng trono. Mga katinagalog, sana po ay nagustuhan ninyo ang pagkilatis natin sa mga pinakamahalaga at pinakamahal na alahas na pagmamayari ng mga dugong bughaw sa bansang Inglaterra. Alin po sa alahas na ito sa ating listahan ang inyo namang nagustuhan? Isulat lamang ang sagot sa comment section sa ilalim at akin naman pong itong babasahin. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Joms Aguirre, Eddie Wow, Gabi Blocks Gamer, Sally Simanes, Jeffrey Rayos, Ken Kens, Rabel Raffles, Lester Gonzalez, Mr. Romantico at kay Gina Mateo Colorion. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin po kalimutang i-click ang subscribe. Pindutin po ang all para araw-araw ay makita agad ang bagong video na ina-upload ni Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe at isang magandang araw.